Magandang araw mga kaibigan, welcome back sa ating channel. Isa na namang napakalaking infrastructure project ang malapit ng magbago sa paraan ng pagbiyahe ng milyong-milyong Pilipino. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang Unified Grand Central Station o mas kilala bilang North Triangle Common Station. Ito ang magiging pinakamalaking transport hub sa Metro Manila na mag-uugnay sa LRT1, MRT3, MRT7 at sa hinaharap ay sa Metro Manila Subway. Pero gaano nga ba kalayo ang progreso nito? Ano nga ba ang mga bagong update at kailan ito inaasahang matatapos? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang pinakabagong developments, ang kahalagahan ng proyektong ito at kung paano nito mapapabilis ang biyahe ng milyong-milyong commuters araw-araw. Kaya siguraduhin panuorin ang video hanggang sa dulo. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong infrastructure projects at development dito sa Pilipinas. Simulan na natin. Okay guys, nandito tayo sa kabilang building kung saan tapat lamang po ito ng SM North EDSA. Mula rito ay papunta tayo doon sa pinaka-project nating i-update. Ito nga pong Unified Grand Central Station. And by the way, habang naglalakad-lakad tayo dito papunta doon ay according po sa source na ating nakalap ay ayon po sa DOTR, target na makumpleto ang Unified Grand Central Station sa ikalawang quarter ng 2027 upang sabay itong magamit sa pagsisimula ng bahagyang operasyon ng MRT7. And noong 2025 tinapos ng DOTR ang kontrata ng naunang kontraktor dahil sa matagal na pagkaantala ng proyekto. And noon namang 2026 ay isinulong ng DOTR ang plano na ipasa sa Light Rail Manila Corporation o LRMC ang pagtatapos ng natitirang bahagi ng proyekto upang mapabilis ang construction. And batay sa huling opisyal na ulat, humigit kumulang 68% na ang kabuuang progreso ng Unified Grand Central Station. Kahalagan po ng project na ito kapag natapos ay magiging isa sa pinakamahalagang transport hub sa Metro Manila dahil pagdudugtungin nito ang LRT1, MRT3, MRT7 at magiging konektado rin sa Metro Manila Subway sa hinaharap. At ang benepisyo nito sa atin ay mas mabilis at mas madali ang paglipat ng mga pasahero sa iba't ibang linya ng tren at bawas sa oras sa biyahe at mas kaunting pagsisiksikan sa North Avenue area. And magpapahusay din ito sa koneksyon ng Quezon City at iba pang bahagi ng Metro Manila. Okay, ito yung unang construction works na ginawa po dito no, sa project na ito. Ito yung madalas nating makita. Ayan, halos katabi na ito ng ng Trinoma. And tapat lamang din po ito ng SM North EDSA. Naninibago lamang ako ngayon sa area na ito dahil nga iba na yung way. Hindi na tayo makakadiretso kapag nandun tayo sa bandang SM North EDSA. Kasi may way diyan para makapunta diyan sa Trinoma. Ngayon sarado na dahil nga po sa project na ito. And ayan ito yung mga kanilang natapos at ayan yung mga materialis nila dyan. Nakalagay lamang po dyan malapit sa kalsada. May harang naman po yan para hindi rin po makadisturb dyan po sa mga namamasada. Okay, dire-diretso na po tayo doon. And ito yung sinasabi ko sa inyo na yung ngayon nung nadaan na tayo rito muli, ito nakita na natin yung itsura niya ng malapitan. Kasi dati nung huling pumunta ako rito ay hindi ako nagagawi dito. Diyan lamang ako sa may
SM North ngayon na ito kitang-kita natin ang malapit. And also ito yung yung isang building kung saan ito na yata mismo yung pinaka-body ng common station. Ayan at pag pumunta pa tayo dun sa kabilang side, mahaba na po yan. Kaya maya-maya po ay papakita ko sa inyo yung development and progress po ng project na ito. Okay, tuloy-tuloy lang ang ating lakad. Maganda rin talaga meron ganitong mga pasilidad, mga establishment nating magagamit kasi napakalaking tulong nito at sa ibang bansa nga talagang matagal na nilang ginagawa yung ganitong sistema kung saan konektado na yung mga mode of transportation. Ito na po yung yung building na yan. Ayan, so parang dalawang floor yung nakikita natin diyan. Okay, panik na po tayo dito sa hagdan dito. And ayan na po, makikita na po natin yung pinaka-building saka pinaka-daanan ng tren. Ayun mahaba po ito baga kung saan na tayo makakarating dahil mas madali na at mas komportable na ang ating transportasyon. Yan. Okay, salamat nga po sa ating government na pinatupad yung project na ito and talagang sino man yung sumusunod ng mga pangulo ay talagang pinagpapatuloy yung mga proyektong ito. Dito naman po sa way na ito, papasok na ito ng ng SM North. Ayan. So pero makakapunta pa rin po tayo sa gilid lamang upang maipakita ko rin sa inyo. Ayan yung mga buildings na nagagawa. Dati wala pa yan ngayon talagang nakikita po natin may mga building na itong Unified Grand Central Station. Ayan yung kanina second floor yung nakita natin, ito mas mataas na to, maraming floor na ito. Mas maganda pa ipapakita ko sa inyo mamaya kapag doon sa kabilang side. Kasi mas kitang-kita po natin yung pinaka katawan nitong ng buildings na ginagawa na yan. And nandoon sa pinaka taas yung kanyang daanan ng train. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kung saan nakikita po natin yung pinakakatawan na ng building na ito. Ayan na guys Ang taas na po niya sa ibaba niyan yung pinakakalsada at sa taas naman yung katawan nitong common station Grand Central Station. Ayan na haba na po nito guys. Talagang nakaka-excite naman kapag natapos to talagang hindi pwedeng hindi ako sasakay dito. Ayan, nandito tayo sa pinaka-side nitong SM North EDSA kung saan andito lamang din po mismo katabi niya itong Unified Grand Central Station. Ayun paglabas natin dito sa common station na ito ay kung saan na tayo makakarating ito. Meron dito sa Trinoma at sa SM. Isa talaga sa sa masasabi mong may asenso ang government kapag merong mga ganitong facilities. Ganda rito Tapos yan, tanaw na tanaw po natin yung pinaka-project. Ayan ang haba niya
Ganda rito sa SM, no? Kahit dito sa labas talagang pwede ka nang magpahinga. Ayan, no? Kitang-kita po natin yung project. Marami ng floor yan, ano, pero alam ko dun sa pinakamataas yung daanan din ng train. Grabe, no? Nakaka-excite naman at nakakatuwa talaga. Nakikita po natin na may progress po, no? Lalong-lalo pa isa ito sa project na talagang masasabi mong ginastosan ng ating gobyerno. Ayan, no? Ganda nito, bukod sa subway at saka ito sa talagang malaking project na ginagawa po dito sa ating bansa. Andito na po tayo niya sa ibaba, no? Malagpas na po tayo ng SM North EDSA and papuntang Trinoma na rin ito. Tapos ayun, no? Grabe, ang taas na, oh. Ito na po yung pinaka project din. Yung way na yan, sa taas pa MRT7 yan, papuntang pa Bulacan na po yan. Kaya ang layo na po ng mararating ng project na ito. And next year ay masasampulan na po natin ito, no? Pero hindi siya talagang fully na operated kasi siguro may mga area na hindi pa pwedeng madaanan nitong train, pero kahit pa paano ay may experience na natin yung pagsakay sa paggamit ng project na ito. Ayan po, andito tayo ngayon sa may pinaka footbridge kung saan pagtawid natin ay Trinoma na. Ay haba na po niya, mga kababayan. And salamat po sa mga leader ng ating bansa na nag-umpisa at nagpatuloy ng mga proyekto na katulad na ganito. Kung saan ang makikinabang na po talaga ay ang taong bayan. Kaya nakikita po natin sa ngayon yung progress at nakikita din po natin kung saan napupunta yung ating tax na binabayaran. Siguro para smooth din tong project na ito, no? Kasi yung mga kawad ng kuryente talagang kita rin po natin naglalawitan po pa, pero sana ay magawan din po ng paraan na maisaayos yung mga kable ng kuryente. So ngayon ay may pagtatraffic po sa lugar na ito, no? Sa may likuran po ito ng ng Trinoma. Ayan, no? So pagka diniretso ito doon ay papuntang sa Circle, kung hindi ako nagkakamali, Quezon City Circle. Ayan po yung Trinoma, tapos ayan po yung pinaka-project, MRT7 po yan. And salamat po sa nagtiyaga mapanoorin itong ating update ngayon sa project na ito. Yan, mag-ingat po tayong lahat. God bless.